Kahit maraming, kahit maraming absent, pero puno pa rin. Purihin ng Panginoon, talagang mukhang handang-handa na talaga ang busy-busy. Hindi na ako, nais kong basahin muna yung teksto dito sa Matthew 24, verse 3 to 14. At ito ang pag-uusapan natin, yung mga tanda sa huling panahon. Matthew 24, verse 3 to 14. Samantalang ABB. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ang katapusan ng sanglibutan? Hanggang verse 14. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakanin kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magdudumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, dadapo at hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Dadapo at ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayo, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo papatayin at kayo kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayo, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ng isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dadapo at ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at ipangangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Ang title po natin ng pag-uusapan ay Signs of the End Times, and they're here. Alam niyo, malaki na po ang ipinagbago ng mundo. The world has changed, no? Di na tayo nabubuhay sa dating panahon na kinagis na natin, kinamulatan natin, o yung kinalakihan natin. Ang mundo ay nag-shift na mula sa normal to crisis mode. Ang lahat po ng mga bagay ngayon ay puro wala nang katiyakan. Wala ba, kapatid? Mga punong-puno na ng uncertainties, unstable at chaotic na po. Alam niyo yung panahon natin, mapapansin niyo ang laki na po ng ipinagbago. Na dati-dati medyo normal pa yung takbo. Pero ngayon kung makikita niyo, ang init-init, biglang uulan. Nung kailan lang, sobra naman lamig. Alam niyo yung lamig na yan, hindi na po pangkaraniwan yan. Yung lamig na yan, pangkaraniwan sa ibang bansa yan. At yung init na nararanasan natin, ay kakaiba na rin. Imagine niyo, lalabas ka lang ng bahay para kang na may heater. Nasubukan niyo na ba yung sa ibang bansa kasi mayroong heater eh. Eh dito sa atin, grabe. Kaya ngayon, hindi na po uso si Ernie Baron. Kasi unpredictable na. Ang technology, kung mapapansin niyo, yung telepono dati landline.
Ngayon, nawala na yung mga landline, ilan na lang ang meron niya. Ngayon, puro cellphone na ang ginagamit, di ba? At dati-rati, yung sine, yun yung mga mobile, cinema nung araw. Naranasan ko nung bata pa ako, mayroong dumaraan na truck na mayroong malaking screen, makakapanood ka ng libre. Ngayon sa cellphone, makakapanood ka na. Ngayon, makakausap mo na yung mga tao sa cellphone, makikita mo na sila ng mukha. Dati, wala pa po yan. Lalo na yung gumagamit ng mga 3310, 3210, nung araw, di ba? At alam nyo, nung araw din yung mga pagliligawan, usong-uso yung mga style Maria Clara. Mayroon pang mga hinaharana. Ngayon, pa-chat-chat na lang eh. Di ba? Pwede mo na maging girlfriend o boyfriend eh. At ang buhay ngayon, kung mapapansin nyo, bihira na umaabot ng 100. Kaya yung 100,000 na inaasam na marami, gusto nila makuha na kahit 90 o 80 years old may makuha na. Kasi ang hirap abutin ng 100. Yung lifespan ng araw, maabot pa kung aalala niya sa Old Testament, may 900, 800, 700, unti-unti pababa ng pababa. Pero yung panahon ngayon, swerte na naabutan ka ng 90. Abutin ka man ng 90, wala na, uugod-ugod ka na. Di ba? Kanina yung binasa natin, yung buong teksto natin, mapapansin niyo ang Panginoon kasi, nagsasalita siya doon sa mga alagad. Ipinakita muna niya yung yung building ng templo. Buildings, ang sinabi sa English no? Marami sigurong buildings. At kung mapapansin ninyo, habang ikinukwento ito ng Panginoon, sabi ng Panginoon, yung lahat ng hollow blocks na yan, yung mga adobe na yan, walang matitira na magkakarugtong. Di ba? Pinagpapatong-patong yan. Sabi niya, walang matitira dyan. Lahat yan. Guguho yan. Sabi niya gano'n. Yung pagkakasimento niya, mawawala lahat yan. Kahit may bakal pa yan. Gigiba lahat yan. Sabi, yung templo kasi pinakita ng Panginoon eh. Panginoong Yesus doon sa mga alagad. Kaya nagtanong ngayon yung mga alagad. Nagtanong na yung mga alagad. Sabi nila, Panginoon, kailan mangyayari yung bagay na yan? Ano ang tanda ng iyong muling pagparito? At ang tanda ng huling mga araw? Yan ang tanong ng mga alagad. Alam niyo po, lugar na umiwas sa tanong ang Panginoon. Sa halip ang ginawa ng Panginoon, nagbigay siya ng malinaw na mga signs na pwede nating bantayan. Mga signs na magandang makita natin. Sa palagay niyo, may darating pa bang mga tanda? Sino nagsasabing meron pa? Sino nagsasabing wala? Naririto na po lahat ang mga tanda. At ito'y nangyayari na ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay mag-pray. Panginoon, sa iyo na namin ihahambili ng aming pag-uusapan. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa aming mga puso at kaisipan. At pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito sa Matthew, mga binanggit ng Panginoon ay mahalagang makita natin ang mga katotohanan. At ang mapapansin niyo, number 1, the condition. Hearts turning eyes cold. Ang mga puso raw. Sabi po ng verse 12, lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yan po ang isa sa biggest signs na ipinauunawa ng Panginoon. Bakit? Ang tao raw po hihinto ng pag-ibig sa kapwa. Kapag yan daw yung prophecy na yan, hayag na po yan at patuloy pang inihahayag. Yung pag-ibig na yan na sinasabi mawawala na. Bakit? Kasi lalago raw yung lawlessness. Ang tao hindi na masyadong makikinig sa mga utos ng Diyos. At kung mapapansin nyo, maging utos nga sa gobyerno, halos binabaliwala na.
at sa Kongreso, pinagtatawanan na lamang, kumbaga unti-unti na nadidistort ang mga katotohanan na yan. Manlalamig ang bawat isa, parang malamig na yelo. At alam nyo, yan ang gusto mangyari ng kaaway. Kasi yung parang timbangan, kapag ang kasamaan gumaganya, tumataas, ang pag-ibig unti-unting bumababa. Mapapansin niyo yan sa panahon ngayon. Naniniwala po ba kayo yan? Pero tandaan niyo, ang kaaway ay gaya ng isang leyon na umaatungal. Sabi nga yan looking for someone to devour. Ano nga ba yung gustong wasakin ng dyablo? Number 1 na gustong wasakin ng dyablo, yung pananampalataya mo. Na huwag kang manangan sa katotohanan. Pangalawa, gusto niyang wasakin ang pamilya. Gusto niyang kayo-kayo mag-away. At gusto niyang pati yung mga pagkakaibigan, pagkakapatiran, gustong wasakin niya ng dyablo. At higit sa lahat, sa iglesia. Gustong wasakin ng dyablo yan. At yan, nagaganap na po yan. At ang reality niya, nakikita na po natin, sa panahon ngayon, sa mundo, pansinin nyo, wala nang pakialaman ang mga tao. Kanya-kanya na. Minsan sa mga kainan, pag nagkayayaan, dati, kilalang-kilala si FPJ, ang bibilis bumunot. Ako nataya. Pero ngayon, pakiramdaman na lang. Wala nang konsiderasyon sa isa't isa. Napansin ko dito sa mga subdivisions na naglabasan ngayon, nauso yung mga one-side parking. Pag sinabing dito lang sa left side ang parking, lahat na nakatira doon sa left side, kanila na yung parking space. Yung nasa kabilang side, hindi na makasingit. May tatak na nila. Wala nang konsiderasyon. Kung tutusin, dapat yan, both sides yan. Kung sino mauna, first come, first serve, di ba? Wala nang konsiderasyon. At ang mabigat yan, wala nang tunay na malasakit ang tao. Mas gusto pa ng tao na kung may nalulunod, mas gusto pa nila na nagbibideo. Di ba? Minsan makikita nyo, nagpo-post, merong inaagawan ng motor na ibibideo. O kaya, meron hinaharang, binibideo, lugar na gumawa ng aksyon. Wala na. Nawala na yung mga tunay na malasakit ng mga tao. Maging sa pamilya. Kakaroon na ng mga broken families, yung mga anak sa anak, demandahan, magulang sa anak, demandahan, at yung communication ng magulang sa anak, unti-unti na, nawawala na. Ano na ang bonding ngayon? Kahit magkakatabi sa kainan, cellphone, nagte-text. Pwede naman kausapin. Pakiabot nga yung kutsara, ite-text pa. Matindi, nangyayari. At hindi lang yan. Maski sa loob po ng iglesia, halos hindi na po nagpapansinan. Wala nang kibuan, wala nang batian. Konting may marinig. Wala na, dededmahin na lang. Di ba? Nangyayari po yan. At pangkaraniwan, yung mga leaders, pastor, inaatake ng members. Kung hindi masabi ng mukhaan, ng harapan, ano gagawin? Sa FB. Aatakihin sa FB. Imamarites. Kaya kung mapapansin nyo, yung iba, mga nagdadaluhan pero punong-puno ng bitterness. Diba? Ano ang nagiging resulta? Division. Yan ang gustong-gusto ng kaaway. Division. At hindi na po tayo dapat magtakar yan. Sabi nga ni Pablo, in the last days, sa mga huling araw, people will be lovers of self. Mga lovers of self, mga tataas ang tingin sa sarili, laging naghahanap ng papuri at validation, walang pakialaman sa nararamdaman ng iba, at yung iba, ginagamit nila, mahilig silang manggamit, user ng mga tao para sa kanilang personal interest. Karamihan dyan, yung mga lovers of self na yan, yung mga mainggitin, mayayabang kung magsalita, maging sa pagkilos, nawawala na yung tinatawag na humility. Lovers of money. Ayan ang usong-uso sa panahon ngayon. Mausapang pera.
Kahit hindi makadalo, uunahin muna yung pagkakaperahan. Uunahin muna kung ano yung mahalaga sa kanyang buhay. Magugutom ako dyan. Pag hindi ko pinansin ito. Yung iba wala ng natural affection. Puro peki na lamang. Pakitang tao na lamang yung pakikipagkaibigan, pati yung pag-ibig na pinapadama, peki na lang. Akala ko sa balita lang yung merong fake news. Pero ngayon pati sa character, attitude ng tao, ganyan na rin nangyayari. Mga brutal, galit sa mga kabutihan, haters of good, lovers of pleasure, mahihilig sa mga kalayawan. Usong-usong ngayon yung mga games, hindi lang po pambata ang mga games ngayon sa cellphone. Ultimo, pati mga matatanda. Yan po ang panahon ngayon. Mas pinapahalaga ng tao mga bagay nito kaysa pag-ibig sa Diyos. At ang challenge po dyan, mga kapatid, tanong kumusta ang pag-ibig mo? Lumalamig na ba? O umiinit? Ang mabigat po dyan, yung lukewarm. Buti pa yung kung mainit o malamig makikilala mo Malamig ang pag-ibig ito, matabang na. Pero yung lukewarm, naku, ang hirap po niyan. Bakit? Kasi makikita mo yan, lukewarm na yan. Nakangiti siya pero ngiting aso. Delikado, di ba? The deception. Yung mga daya na yan. At maraming propeta at mga false teachers na peke. Kaya naman, sabi po sa Matthew 24, verse 11, at magsisibango ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Ito ba totoo? Nangyayari na ba ito? Noong araw, hindi pa masyado yan. Nung bata pa ako, naririnig ko lang, mga 3 relihiyon lang ang sikat. Pero ngayon, unti-unti, at kayo mismo, nakikita ng inyong mga mata, naririnig nyo, napapanood ninyo, ang dami na po niyan. Mga fake voices rising. Kaya naman yung prophecy na yan, ay isang babala po yan. Maraming tinig kayong maririnig na ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Yung iba po dyan nakulong na. Yung iba po riyan namatay na. Pero ang dami pa rin bumabangon, Marami kasing reserve si Satanas. Kaya maganda, babala po yan. Ginagamit nila ang pangalan ng Panginoong Yesus pero hindi sila namumuhay bilang tunay na lingkod ng Panginoon. Bakit? Kasi walang power. Ultimo yung kanilang tinuturo. Puro mga mixed. Alam niyo ba yan? Itinuturo nila ang Biblia. Pero ano ang alam nila? Mamaya, makikita niyo, di ba, doon sa verse na binasa natin, dadapot ang manatiling tapat hanggang wakas ay siya maliligtas. Ipinapangaral niya ng marami. Tama ba yon? Tama yun. Nasa Biblia nakasulat Di ba? Pag ikaw ba nagtiis ka hanggang wakas, maliligtas ka? Sa panahon ngayon? Hindi. Bakit? Kasi yung talata na yon, hindi po para sa atin yun. Para sa panahon yun ng Great Tribulation period. Pero itinuturo ng mga iba yan. Di ba? Ginagamit nila ang Biblia. Kaya mahalaga, alam din natin kung ano talaga yung katotohanan. At alam nyo, yung mga faking teacher na yan, yung false teachers na yan, alam nyo, they're everywhere, around the world. Mismo mga kapitbahay ninyo siguro, sa lugar ninyo. Mapapansin nyo yan. Nagsusulputan po yan. Yung iba dyan, karamihan, nasa FB. Yung iba, nasa mga malalaking mga crusades. Yung iba, nangangaral sa kalye. Yung iba, naga-house to house. Parang tindera sa Divisoria. Aalukin ka. Yung iba naman, yung tapunan ng mga natitisod daw, pupunta ron sa mga malalaking samahan. Panatag na sila ron. Aircon pa sila. Alam niyo po, sa katotohanan, yan ay viral na viral. At ang pinapangaral nila, itong prosperity gospel.
Ano ang gusto niyang, ano ba ang turo ng prosperity gospel? Kailangan lagi ka magbibigay ng ikapo. Kailangan lagi ka magkakaloob. Tama ba yan, yung tithings? Tama yan. Kaya lang, nasa Old Testament yan. Yan isulat yan para sa mga Hudyo. Hindi po para sa church. Kaya malaga nakikita natin yung contrast. Iba yung sulat, iba yung prescription sa Old Testament, iba ang prescription sa New Testament. Sa New Testament, ano sabi ni Pablo? Magbigay kayo ayon sa minagaling ng inyong puso. Hindi na obligado. Pag sinabing 10%, obligado ka. Bakit? May bilang eh. Sa New Testament, walang bilang. Kung magbigay ka ng 20%, mali ba? Kung magbigay ka ng 50%, mali ba? Kung magbigay ka ng 1%, walang mali. Pag binigay ng yung nagaling sa iyong puso. At alam mo, karamihan sa mga ito, laging ipinapangaral, blessings, healings, miracles. Kaya tuloy ang mga tao, nagkakandara pa ng pagpunta. Mga matatanda, kahit ukod-ukod, pupunta para lang makarinig, makakita ng himala. Tuloy ang nangyayari, dinadaya na sila. Aarkila yung pastor na mga ngaral, kukuha ng isang sasabihin, aakto ka, meron kang wheelchair, meron kang dalang tungkod. Kunyari, pilay ka. Pag sinabi kong, in Jesus' name, gagaling ka, biglang tatayo. Pupuri yung mga tao. Amen, amen, hallelujah. Yan ang mga nangyari ngayon. Yung pala, mga kakutsaba lang. Yung mga self-proclaimed prophets na yan, sasabihin nila, nagkaroon ako ng panaginip. Nagkaroon ako ng pangitain. Yan yung marinig mo. Pero pansinin niyo yung mga nagsasabi na yun. Walang kabanalan, walang bunga. Just hype. Empty ang mga preachings. Sa social media, ina-amplify yan ng social media. Magkaroon ka lang ng ring light, plus gagamit ka ng Bible. Ano mangyayari? Instant. Propeta na sila. Instant. Pastor na sila, tagapangaral. Di ba? Pero anong motibo nila? Clicks. Cash. Cloud. Ano ibig sabihin? Gusto nila mga views. Di ba? Ang dami. Magla-like ka lang. Yung iba, ano ibibigay? Stars. Padalan mo ng mga stars, mga points, di ba? Yung iba naman, para sumikat. Yan ang usong-usong ngayon. At ang mga tao, parang nahihypnotize. Sunod-sunuran lamang doon sa pakikinig. Pero alam niyo, sabi nga ng Bible, many false prophets will arise and deceive many. Babangon sila para dayain ka. Aware po ba tayo dyan? Ang tanong, bakit sila nagtatagumpay? Kasi sabi nga ni Paul, sapagkat darating panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Itong mga taong ito, ano ang gustong-gusto nila? Kaya sila sumusunod. Gusto nila yung masasarap sa pakiramdam. Yung feel-good messages ang gusto lamang nilang marinig. Masarap sa pakiramdam na mensahe nakaka-bless. At yung mga tao naman, bless na bless pagka ganyan ng mga mensahe. Gusto nila, sila'y na-entertain. Kaya karamihan tuloy ng mga pastor nag-iisip ng mga jokes para mapatawa yung mga hearers. Para kang nasa loob, nakarating na ba kayo sa loob ng clowns? Yung iba dyan nagpupuntahan. At yan din na nangyayari ngayon sa loob ng church. Karamihan ng mga tao ayaw nila ng conviction. At kapag may narinig ka na parang ikaw yung pinatatamaan, tignan mo itong pastor na ito, pinupulpito ako. Hindi nila alam, ang salita ng Diyos talaga masakit yan. Huwag mong isipin ang salita ng Diyos nangingiliti. Pag ang salita ng Diyos, hindi ka nasasaktan, ako, delikado yan. Ang salita ng Diyos, kaya ng double-edged sword. Matalim. Talagang mangungusap. Alam niyo, yung salita na yan, yan ang nangusap sa akin. Bakit ako napahinto ng sigarilyo? Kababasa ko ng Bible. Nangusap, may hawak akong sigarilyo ganyan, naninigarilyo ko.
May isang kaha ko rito. Kabubukas ko lang. Nung mangusap yung salita ng Diyos, sabi, ikaw ang templo ng Diyos. Sabi ng gano'n. Pag sinira mo ang templong yan, wawasakin ka ng Diyos. Alam niyo, natakot ako. Yung sinisigarilyo ko na yon, binitawan ko, pinatay ko yung isang kaha na yon na nasa bulsa ko, itinapon ko. Hindi ako nang hinayang, biruin mo, ang mahal pa naman sa Singapore. Pag bumili ka ng kaha ka, ang mahal. Doon, nangusap ang salita ng Diyos. Ganyan ka-powerful ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng conviction. Pero yung iba, pag nadaya na, ayaw na nila nung ganyan, yung nakukonvict sila. Kaya ngayon, ang mga false teachers na yan, ibibigay sila sa inyo, bibigay niyang pagkain sa inyo, yung makikiliti kayo. Matutuwa kayo. Pero tandaan natin, ang Panginoon, sabi nga niya beware. Mag-ingat daw tayo sa mga bulaang propeta na darating daw sa iyo in sheep's clothing, parang tupang maamo. You will know them by their fruits. Sabi sa kanilang bunga. Kaya ang mahalaga, mga kapatid, bilang babala, kailangan suriin natin, unang-una, yung turo ng nag-isang nagtuturo. Suriin din natin kung anong bunga meron yung tagapagturo na yon. Kapag ito ay empty, at lalong-lalo na kung ang kaligtasan ay medyo nasa balag ng alanganin, at kung minsan walang katiyakan ng kanyang kaligtasan, tumakbo na kayo. Iwasan nyo na lumayo kayo. Ang mga fake prophets at mga fake teachers na yan, going viral na po yan. At yan po ay isang sign na nangyayari na ngayon. And lastly, the convergence. Multiple signs at once. Sunod-sunod o yung mga sabay-sabay na mga tanda na mga dumarating. Sabi niyang Panginoon sa verse 6 and 7, you will hear ng mga digmaan at mga rumors of wars. Yung mga bansa laban sa bansa, mga kaharian laban sa mga kaharian. Napansin niyo ba yung mga giyera ngayon? Yung giyera mula pa noon, yung Ukraine yata, yung Russia na yan, hanggang ngayon hindi pa tapos. At yung mga, lalong-lalo na, yung USA at saka yung Iran, hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil. Yung Israel, patuloy pa rin binabanatan yung mga Hezbollah doon sa Lebanon. At yung BRICS nation, ilan na yung sumapir yan? 35% na. At ngayon, halos 100% ng mga countries nagkakaroon na po ng interes na sumanib dito sa BRICS. Yung BRICS yan yung Brazil, Russia, India, China, tsaka yung South America ba yun o South Africa? Yan 5 na yan. Ngayon, marami nang nakukuha. At sila ay nagpoporma na ng alliance yung pagkakaisa. At yung mga nuclear threats na yan, medyo ninonormalize, At yung constant threats, yung mga pagbabanta ng China, ng North Korea, at saka yung mga warnings na yan, speculations. Alam niyo po, ang sanlibutan ngayon, nasa hangganan na. Hindi nga ito biro, mga kapatid. At kung tutuusin, kung ikaw hindi mo pakilalang lubusan si Kristo, matatakot ka sa nangyayari ngayon. Ito na nga lang ito nangyayari sa ating energy. Di ba? Buti nga ngayon, medyo bumaba na ang mga gasolina. Pero ako naniniwala ako, babalik at babalik yan at lalo pang titindihan sa panahon ngayon. Pero, magkaganon man mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag daw tayong magpanik. Ayaw niya nito mga kapatid. Kailangan kasing mangyari ito itong mga tanda na ito. At ang Panginoon Diyos, siya naman ang may kontrol ng lahat ng bagay Ang nais lang ng Panginoon, pagtiwalaan natin siya. At ang mga pangyayari ito, para daw birth pains, yung panganganak. Alam niyo ba yung panganganak? Di ba pag ang babae nagle-labor, malapit ng manganak, sobrang hirap ang nararanasan. At alam niyo, ganyan ang nangyayari ngayon sa sanlibutan. Ganyan mismo, yung nakikita natin mga nangyayari yan, inihalin tulad sa pagle-labor ng isang babae. Makakaranas tayo ng mga ganyang mga problema sa buhay. Kaya nga, huwag po tayong matakot.
Sumunod po rito, binanggit ni Daniel, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Biruin nyo, marami raw ang magsisiparo at parito, at ang kaalaman daw ay lalago. Knowledge and travel explosion. Unahin natin yung explosion of knowledge. Pansinin nyo, ang information ngayon, nagdodoble niyan sa bawat 12 to 18 months. Papansin nyo ba yung AI? Sino yung gumagamit sa inyo ng AI? Meron bang gumagamit sa inyo? Alam nyo, sa AI, magtanong kayo, kahit ano itanong nyo, may sagot siya. Kagabi, nagluluto si Isay sa bahay. Sabi ko, magluto ka. Soup. Walang mga ricados dito. Walang mga... Ito lang ang meron. Alam mo, ginawa pala niya, AI. Ito lang ang sangkap. Ito lang ang gagamitin. Ano magandang luto? Binigay sa kanya. Iniluto niya. Buti naman, medyo masarap-sarap. Sa mga airports ngayon, minsan may makakasabay na kayong robot naglalakad. Minsan may biglang maglilinis ng sapatos mo. Mga robot yun. Alam nyo, malapit nang mawala ng trabaho ang maraming tao. Lalo na yung mga nagko-call center. Hindi ko kayo tinatakot. Ito po ay pangkaraniwang nangyayari na. Malapit na talaga. Itong mga signs na to. At sa AI, alam nyo, marami kayong pwedeng itanong na yung hindi mo sukat akalain. Kaya lang, siyempre, may halong pag-iingat dyan. Dahil hindi lahat naman ng information yan pwedeng tama lahat. Meron din mga mali. Kaya delikado rin naman. Delikado rin. Yung quantum computing, alam niyo po, kung ang regular computer ay parang nagbabasa ng mga library books ng isa-isa, ang quantum computer ay kayang suriin ang mga multiple books simultaneously. Ang laki ng pagkakaiba ng panahon noon at ngayon. Sa medical na lang, yung mga gamot sa diarrhea, kung tutusin ngayon, mabilis na, meron ng diatabs, di ba? Nung araw, maraming namamatay dyan. Dati, yung mga nakagat ng lamok, yung malaria, naku, ang daming namamatay nung araw dyan. Mga sundalo namamatay. Di ba, lumalaban sa gera, pag kinagat ng malaria, ng lamok, ang bilis. Pero ngayon, ang bilis ng gumaling. Matitindi na yung mga gamot. At yung mga transplant, katulad ng transplant ng mata, ng kidney, at lalo na ang puso, napaka-imposible niya nung araw. Pero ngayon, wala na. Napakadali na. Yun nga lang, kung may rami kang pera. Medyo kakaiba na ngayon. At yung mga x-ray na yan, CT scan na yan, wala nung araw yan. Nakita niyo, malaking pagkakaiba? Yung mga sandata, uso noon, sibat. Di ba? Pana. At ang sinasakyan nila, kabayo. Pero ngayon, mga AK-47, M16, di ba? 45. At yung iba, bansa sa bansa, missiles, mga drone, di ba? Ginagamit nila. At ang sasakyan nilang pandigma, tangke. Diba? At huwag na tayong lumayo, maging sa mga, ginagamit, talagang, sabi nga dito, more knowledge now than all history combined. Sa panahon natin ngayon, talagang matindi na ang kaalaman na nakikita natin lumago na. Yung travel explosion, yung explosion of travel, bilyon-bilyon ang patuloy na naglalakbay sa buong mundo. Paano ang mga eroplano ngayon? Liparan na lamang ng liparan. Nung araw, ano ba ang biyahe? Puro barko, bangka. Bago ka makarating, halimbawa, pupunta ka lang ng Mindoro, abutin ka ng Siam-Siam, punta ka ng Taiwan, ng Hong Kong, aabutin ka ng 1 buwan siguro. Ewan ko, kung ilang buwan inabot si Magellan, naglakbay papunta rito sa Pilipinas. Yung global connection na hindi pa nakikita kailanman. Mabigat na talaga.
yung mga bangka, balsa, kabayo, kalabaw, pangkaraniwang gamit noon. Ngayon, yung mga traktora na ginagamit, di ba? Bihira na gumagamit ng mga kalakalabaw na yan. Running to and fro. No? Alam niyo, sa panahon ngayon, nabubuhay na tayo. Ito na yung panahon natin ngayon. Ito na yung normal. Wala na tayo doon sa dating panahon. At ngayon, mas naiintindihan natin ang mga prophecies, ang mga hula. Kesa kung ikukumpara nyo sa panahon ni Daniel, hindi po niya naintindihan yung mga hula noon. Yung mga nakikita ng mga Bible commentators sa Bible commentaries nung araw, kaiba na po ngayon. Kaya ngayon, yung mga bagong commentaries ngayon, yan ang maganda. Kasi itong panahon na ito, na nagaganap na ito, kitang-kita mo na yung mga hula noon na naganap na ngayon at patuloy na nagaganap. Kaya mas marami na ngayon ang advance ang mga turo at ang mga sign na rin ito na, mga kapatid. At yung isa dyan, maraming manunuya. Ang sasabihin, nasaan siya? Nasaan si Jesus na nangangako? Anong sabi ni Peter? In the last days, scoffers will come saying, where is the promise of His coming? Nasaan yung pangako niya na siya ibabalik? Nililibak nila ang salita ng Diyos. Nothing has changed, sabi nila. Wala naman nababago. Birin nyo, since 2,000 years ago, ipinangako na ito, na babalik siya. Pero hanggang ngayon, parang hindi totoo ang Biblia. Pero hindi nila nakikita ang katotohanan ito na nakikita natin. Ang irony, alam nyo, nakakatawa. Itong mga tao ng lilibak, ito po yung sign eh. Yan yung sinabi ni Peter eh. Darating daw yung manlilibak. Yan yung sign. Pero sabi nga sa verse 5, hindi ko lang nailagay dyan, sinasadya nilang baliwalain talaga yung katotohanan. Actually, alam naman na marami. Yung katotohanan ng Biblia, ini-ignore na lang nila. Pero alam niyo ang Panginoon, napakabuti niya. Bakit nga ba wala pa siya? God is patient. Mapagpahinood siya. Hindi niya nais na ang sino man ay mga pahamak, kundi ang lahat ay makaalam ng katotohanan at magsipagsisi. Giving them time. Binibigyan ng pagkakataon na makilala nila na sila'y makasalanan, magsisi, tanggapin si Kristo sa kanilang buhay upang hindi sila mapahamak. Pero ang araw na yan ay darating, sabi nga ni Peter. Susubukin niya ng apoy ang sanlibutan ito. At totoong mangyayari po yan. Itong mundong ito, papalitan yan, aalisin na yan. At ang Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw. Na hindi mo nalalaman kung kailan. Biglaan yan, unexpectedly. Kaya kung hindi ka pa handa, kapatid, wala ka pang kaugnayan kay Kristo, magugulat ka na lamang. Pinakukuluan ka na. Ginigrilled ka na sa impyerno. Ang sign, ang tanda naririto. Ang mga manlilibak, ang mga manunuya, nasa paligid-ligid na. And it's happening now. Nakita natin yung mga signs, mga kapatid. Ang puso ay lalamig ang pag-ibig. Ang mga bulaang tagapagturo o propeta ay viral na ngayon. Mga digmaan at ang mga rumors, walang tigil. At yung paglaganap ng kaalaman at ang pagbibiyahe-biyahe. At yung mga manunuya na nagsasabing nasaan siya, kitang-kita natin lahat, mga kapatid. Itong mga signs na ito, hindi upang tayo takutin. Ito ay gustong ipakita sa atin ng Panginoon upang tayo maging handa. Handa to meet our Lord. Ano ang magiging tugon natin? Alam niyo, mahalaga ang ating response. Ano ang gagawin natin? Watch. Ibig sabihin lamang, huwag tayong tutulog-tulog sa ating espiritual.
Huwag kang antukin sa espiritual mong buhay. Huwag mong hayaan na mapabayaan mo ang pagsamba, pagdalo sa mga gawain. Dahil pag ikaw inantok ka riyan, gustong-gusto yan ng dyablo at tutuluyan ka niyan. Tutulungan ka pa niya na magbabad ka. Huwag tayo maging careless. Huwag niyong ipagwalang bahala yan. Stay alert. Ano ibig sabihin? Be active in the ministry. Mag-involve kayo, mag-commit kayo sa gawain. Be ready. Maging handa tayo. Ang tanong, nakatitiyak na ba tayo ng ating kaligtasan? Mga kapatid, kung hindi ka pa nakatitiyak, huwag mo nang sayangin ang araw na ito. Ang kamatayan, bigla na lamang yan dumarating. Kahapon lamang inilibing yung tatay ni kapatid na Aris. Biglaan. Wala namang sakit kung tutuusin. At yung mga si kapatid na Patrick, galing doon sa Nueva Ecija, kalilibing lang ng kasi niya. Biglaan din, pero yun walang findings. Kung ano dahilan ng pagkamatay. Alam niyo si kamatayan, pag itinakda ka na niyan, wala ka na magagawa riyan. At ang kamatayan, kahit gaano ka pakalakas, kahit machong-macho ka, kumakain ka ng regular, tama lahat ang pagkain mo, ang kamatayan, humahanap ng dahilan yan para patayin ka. Kaya sasabihin mo, bakit naman ang lakas-lakas ito namatay agad? Ganyan si kamatayan, nahanap lang ng dahilan yan. Kaya naman mga kapatid, keep working. Huwag tayong manghinawa, huwag tayong mapagod. Kaya nga, sabi nga po, yung binigyan ng 10 talento, do business till I come, sabi ng Panginoon. Yung isa, tinago yung talento Ayaw ng Panginoon na masayang ang bawat araw na ipinagkakaloob sa atin. Gusto niya, magpagamit tayo ng lubusan. Huwag tayong manghinawa sa pagpapatotoo at lalo na sa pagpapadama ng pag-ibig sa ating kapwa. Preach the word in season or out of season. Huwag natin sayangin ang pagkakataon. Kanina nga, nag-text sa akin si kapatid, absent ngayon Tuwan-tuwa siya na i-share daw niya yung ebanghelyo. Tuwan-tuwa. Talagang yun ang maganda. Kahit saan ka naroroon. Kasi alam niyo po, yan ang pinakamahalaga. Kung bakit tayo naririto ngayon, nag-i-exist tayo. Ipangaral ang ebanghelyo sa buong kinapal, sa buong sanlibutan. Maraming kaluluwa. Nagtataka kayo hanggang ngayon. Ligaw na ligaw pa rin kahit alam na nila yung katotohanan. Bakit? Kailangan may marinig sila. Malaman nila upang sila'y makapanampalataya. Kasi sabi ni Pablo, paano sila magsisampalataya kung sila'y walang maririnig? Paano sila maliligtas kung walang mangangaral? Hindi kailangan maging pastor kayo. Pwede niyo ipatotoo kung ano yung naranasan ninyo. Kaya dito sa ating napag-usapan, the condition, herds turning ice cold, the deception, fake prophets and false teaching, the convergence, multiple signs at once. Sabi ng Panginoon, pag nakita niyo ang lahat ng bagay nito, tandaan natin, malapit na siya. At sabi, nasa mga pintuan na nga. Malapit na mga kapatid. Ang mga tanda ay kitang-kita na natin na nangyayari ngayon. Sana wala tayong pagsawaan, panghinayangan, kundi maging handa tayo para sa Panginoon. Yung ginagawa nyo ngayon, purihin ang Panginoon, nagagalak siya. Hindi kayo pumapalya, pinapatotoo nyo ang Panginoon, nag-iibigan kayo sa isa't isa. Kaya no wonder, binibless tayo ng Panginoon. Kaya lahat ng papuri, ibinabalik ko sa Panginoon sa nangyayari sa atin dito sa PCBC. The signs are here and it's happening now. Maranatha. Even so, come Lord Jesus. Pagpalain po kayo ng Panginoon.